Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So good morning, my dear students. So welcome to your introduction to the philosophy of the human person. So now we will tackle the lesson 7, the human person in society. So before we start, we have objectives that we need to accomplish. So the objectives is at the end of this lesson, you are expected to identify how individuals form societies, to analyze how individuals are transformed by societies, and show appreciation on the importance of establishing a society. So here's our objectives that we need to accomplish for today's lesson. So now, let's proceed to the first one. So, what is society? So, society, one of the capabilities of the human being that are way similar with animals, is them capabilities in expanding their networks that can lead establishing groups. So, pag sinabi natin society, ito ay lipunan. So, from society to lipunan. Ito ay isang organisadong grupo ng mga tao na may iisang layunin, kultura at sistema ng pamumuhay. So, ang lipunan, ito ay tumutukoy din sa isang pangkat ng mga tao na namumuhay na nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa iisang lugar o konteksto. Mayroon iisang kultura, batas, tradisyon, at sistema ng pamumuhay. So, ang mga halimbawa nito is ang lipunan ay binubuo ng iba't ibang uri ng tao na may kanya-kanyang papel at tungkulin. Pangalawa, mahalaga ang edukasyon sa pag-unlad ng isang lipunan. So, yun po si society. So, now let's proceed to the next one. So, based on Abela 2016, society can be defined as the following. So, number one, an organized group of people whose members interact frequently and have a common territory and culture. So, the second one is a companionship or friendly association with others, an alliance or community or union. So the next one is the product of deliberate actions by individuals who come together in the pursuit of the common goal. And the fourth one is can make possible the emergence of certain individualities. And the last one is provide opportunities to further group in coming years. So ito po yung base po kay Abela 2016 ang society. So ito yung pagka-define ni Abela sa society. So now let's proceed to the how individuals are transformed by society. Thought human being forms of society, this society can also transform individual person. Transformation made within society is based on their interaction within the society. And as a product of social influence, it helps to attain development and make improvements in their living. So, paano nga ba binabago ng lipunan ng isang individual? So, ang lipunan ay may malaking impluensya sa kung paano nahuhubog ang isang individual. Mula sa kanyang pag-uugali, paniniwala, pagpapahalaga, hangarin hanggang sa kanyang pagkakakilanlan, narito ang ilang paraan kung paano binago ng lipunan ng isang tao. So sa pamamagitan ng socialization o pakikisalamuha, ang bata mula pagkasilang ay natututo sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa pamilya, kaibigan, paaralan at komunidad. Dito niya natututunan ang mabuti at masama, tama at mali, paano makitungo sa kapwa. So halimbawa nito, natututo ang bata na magsabi ng po at opo dahil dito ang inaasahan sa kanyang lipunan. So, impluwensya ng kultura at tradisyon. Ang kultura ng lipunan ay nakakaapekto sa pananaw at kinagawian ng isang tao. So, halimbawa nito, ang isang lumaki sa konserbatibong lipunan ay maaaring magkaroon ng mas mahigpit na pananaw sa pananamit o relasyon. Sa pangatlo, sa pamamagitan ng edukasyon at media, malaki ang papel ng paaralan, media, at relihiyon sa paghubog ng isipan at asal ng isang tao. So halimbawa nito, ang kabataan ngayon ay naimpluwensyahan ng social media sa kung ano ang uso at katanggap-tanggap.
Pang-apat, sa pag-angkop ng inaasahan ng lipunan. Ang isang tao ay kadalasang nag-a-adjust o nagbabago ng kanyang kilos o paniniwala para matanggap sa lipunan o makaiwas sa diskriminasyon. So halimbawa nito, maaaring baguhin ng isang individual ang kanyang estilo ng pananamit para umayon sa propesyon o kultura ng pinagtatrabuhay niya. So ang lipunan ay may kapangyarihang baguhin ng isang individual sa pamamagitan ng pakikisalamuha, kultura, edukasyon, at inaasahan ng nakakarami. Unti-unti nitong hinuhubog ang ating pagkatao upang tayo maging bahagi ng isang mas malaking grupo. So yun po kung paano po binabago ng isang society ang isang individual. So now let's proceed to the following illustration will show what individual transforms societies and vice versa. So survival, relating to one another and benefiting from one another, can mean survival. For example, an infant is dependent on his family. Imagine if a family does not exist, no one will care for the infant, and as end result, infant will eventually die. So pag sinabi natin survival, ito ay sinasalin sa Tagalog bilang pagkaligtas o pagkakasurvive. Ngunit ang mas may tamang salita ay pagkabuhay o pagkakaligtas sa panganib o kamatayan. So, ang survival ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao, hayop o bagay na mas manatiling buhay o patuloy na umiral sa kabila ng hamon, sakuna or panganib. So, ang halimbawa nito, ang survival na tao sa gitna ng kalamidad ay umaasa sa kanyang talino at lakas. Nakasalalay sa kanyang talino at lakas. Kailangan ng matinding tiyaga at diskarte para sa survival at sa kagubatan. So, iba pang kaugnayan ng salita ng survival. Ito ay mabuhay, makaligtas, kakayahang makalampas sa pagsubok, pagtitiis or pakikibaka para mabuhay. Ang survival ay kakayahang manatiling buhay at ligtas sa kabila ng panganib, kakulangan o hirap sa buhay. So now let's proceed to the second one. Life outside home. Part of human life is growing as an individual. Individual grows, his or her network expand as well. He or she creates friendship in school or at the workplace. They are no longer bounded within their family. So pag sinabi natin life outside home, ito ay buhay sa labas ng tahanan. So ang buhay sa labas ng tahanan, ito ay tumutukoy sa mga karanasan, gawain at responsibilidad ng isang tao, nating mga tao kapag tayo ay wala sa kanya-kanyang bahay. So kasama rito ang mga interaksyon sa ibang tao, pagtatrabaho, pag-aaral o pakikisalamuha sa lipunan. So mga aspeto ng buhay sa labas ng tahanan, trabaho o hanap buhay. Kailangan ng maraming tao na lumabas ng bahay para magtrabaho at kumita. Pakikisalamuha sa iba, nakikihalubilo tayong mga tao sa ibang miyembro ng lipunan, kaibigan, katrabaho, guro, kliyente at iba pa. So, next is mga hamon at panganib. So, sa labas ng tahanan, maraming pagsubok tulad ng trapiko, krimen, stress o discrimination. So, pang-apat is kalayaan at pag-unlad. Ang buhay sa labas ay nagbibigay rin ng oportunidad para matuto, tumatag at maging independyente tayong mga tao. So, halimbawa ng pangungusap, ang buhay sa labas ng tahanan ay puno ng hamon, pero dito rin natututo tayong mga tao maging matatag. So, pangalawa is sa ating pagpasok sa kolehiyo, nararanasan natin ang tunay na buhay sa labas ng bahay. So, ang buhay sa labas ng tahanan, ito ay tumutukoy sa mga karanasan ng isang tao sa lipunan. So, kabilang na ang trabaho, pag-aaral, pakisalamuha at pakikibaka sa mga hamon sa labas ng kanyang komportableng tahanan or comfort zone. So now let's proceed to the third one, support for development. Education is one of the best examples that show how society supports development. Education was first learned at home and later on enters a formal education. As a learning continues, this will also further develop people's skills and ability. So, pag sinabi natin support development, ito ay suportahan ang pag-unlad, tumutulong sa pag-unlad. So, ang support development, ito ay tumutukoy sa pagtulong o pagbibigay ng suporta upang maisulong ang pag-unlad. Maaring ito ay pag-unlad ng tao, personal growth, komunidad, community development, economics progress, organization o proyekto, program o project development. So halimbawa nito,
Dapat nating suportahan ang pag-unlad ng mga lokal na negosyo. Pangalawang example, ang edukasyon ay mahalagang bahagi ng pagsuporta sa pag-unlad ng ating bansa. Pangatlo, tumutulong tayo sa pagpapaunlad ng ating pamayanan sa pamamagitan ng pakikiisa at disiplina. So ang support development, ito ay nangangahulugang pagtulong, pakikiisa, o pagbibigay ng kontribusyon upang maisulong ang pag-unlad ng isang tao, grupo, or ng ating lipunan. So now let's proceed to the specific traits and unique characteristics, the last one. So since society is formed by its members called human beings, their formation equates on the creation of shared traits and characteristics that is only unique on them. So for example, Filipinos valued their family members and strong family ties is very evident to us. So specific traits and unique characteristic sa Tagalog, ito ay tiyak na mga katangian at natatanging mga katangian. So, tiyak na mga katangian, ito ay tumutukoy sa mga particular or espesipikong ugali, asal, o katangiang taglay ng isang tao o bagay. So, hindi ito pinagkalahatan, kundi mas malinaw at tiyak. So, halimbawa, masipag, matapat, mahinahon. So, natatanging mga katangian, ito naman ay ang mga kakaiba o hindi pangkaraniwang katangian na nagpapatingkad o nagpapakilala sa isang tao, hayop, bagay o idea mula sa iba. So halimbawa, may likas na galing sa sining, may pambihirang talino, may kakaibang boses. So halimbawa, sa paggamit ng pangusap, ang bawat tao ay may tiyak at natatanging mga katangian na dapat kilalanin at pahalagahan sa pagpili ng leader. So mahalagang isaalang-alang ang kanyang mga tiyak na katangian gaya ng pagiging responsible at pati na rin ang kanyang natatanging kakayahan sa pamumuno. So, ang mga tiyak at natatanging katangian, ito ay tumutukoy sa mga espesipikong ugali at kakaibang taglay ng isang tao o bagay na nagpapakilala at nagpapatingkad sa kanya mula sa iba. So, yun po si specific traits and unique characteristic. So now let's proceed to the last part. So let us determine the different philosophers who believe that society was formed in different reasons. So marami daw mga pilosofo ang nagbibigay na kanya-kanyang paliwanag kung bakit at paano nabuo ang lipunan. So, iba-iba ang kanilang pananaw batay sa panahon, karanasan, at pilosopiyang kanilang pinaghahawakan. So the first philosopher is Thomas Hobbes, governed by the desire, and this often lead to conflict with their fellow men. So according naman daw kay Thomas Hobbes, ang lipunan daw ay nabuo dahil sa takot sa kaguluhan at kagustuhang mapanatili ang kaayusan. So ayon din kay Rob Hobbes, likas na makasarili at marahas ang tao. Kung walang gobyerno o patas, magkakagulo ang lahat. Kaya't ang mga tao ay pumapayag na sumunod sa iisang makapangyarihang pinuno or kapalit ang seguridad. So, yun po yung paniniwala ni Thomas Hobbes. So, the next one is John Locke. So, consider person to be more cooperative and reasonable, and that society is formed of the consent of the individuals that organize it. So, ay naman kay John Locke, ang lipunan naman daw ay nabubuo upang protektahan ang likas ng karapatan ng tao. So, hindi katulad ni Hobbes, naniniwala si Locke na likas na mabuti ang tao, nabuo ang lipunan upang magkaroon ng pamahalaang tutulong sa pangangalaga ng mga karapatang ito. Kung hindi ito ginagawa ng pamahalaan, may karapatang magrevolusyon ang mga mamamayan. So, the third one is Jean-Jacques Rousseau, advocate concept of general will, empowered government to act on their behalf. So, according naman kay Jean-Jacques Rousseau, ang lipunan daw ay bunga ng kasunduan ng mga tao para sa ikabubuti ng lahat. So, ayon kay Rousseau, likas na mabuti ang tao ngunit sinisira siya ng lipunan. Sa kabila nito, mahalaga ang lipunan at gobyerno basta't ito ay naayon sa kalooban ng nakararami or general will. So, the next one is John Rawls. So, he redefined the social contract and explained that human beings approach social cooperation in rational manner in order
to meet them individual self-interest. So, sabi naman ni General, ang lipunan daw ay dapat itatag batay sa katarungan bilang pagiging patas or justice as fairness. Gumamit siya ng isang makatuwirang haka-haka or thought experiment na tinatawag niyang original position at veiled ignorance. So, isang makatarungan at pantay na lipunan kung saan ang mga institusyon ay nagbibigay ng pinakamalaking benepisyo sa mga nasa pinakamababa ng lipunan. So, next one is David Gauder. Describe people's self-interest as a significant factors in building, maintaining society. So, ayon naman kay David Gauder, ang moralidad at lipunan ay nakabase sa pangmakatuwirang kasunduan ng mga makasariling individual. Gumamit siya ng game theory at rational choice theory. So, ayon din kay Gauder, ang mga tao ay likas na nagsusumika para sa sariling kapakinabangan. Ngunit upang makamit ang mas malaking benepisyo, kailangan nilang makipagkasundo sa iba. Hindi dahil sa likas na kabutihan, kaya tayo sumusunod sa moralidad o batas, kundi dahil ay kapakipakinabang sa ating sarili sa mahabang panahon. So, yun po ang paniniwala ni David Gauder. So, yan po yung ating mga philosophers na naniniwala na ang society daw ay naniniwala sa society. So, now let's proceed to your activity 7, photo journal. Capture 2 images using your cell phone showing the individuals, groups, and institutions that have significantly influenced you throughout your life. So, 2. From the image you capture, on a letter-sized paper, answer the given question. Describe the positive influence they had on your development as a person. So, photos taken together with the computerized essay will be submitted through Messenger. So, computerized po ito na ipapasa nyo po siya sa akin through Messenger. So, yun po ang ating activity 7. Our rubrics, you will be graded using the rubric. So, target, acceptable, and acceptable. So, exceed 8 to 8, 10, 8 to 10. So, meet 4 to 7. Below 1 to 3. So, composition, student has all the photo compassions. So, next is student has less than half of the photo compassion. So, sa unacceptable naman, student has no photo compassions. So, out of 10 points siya. So, journal essay, journal entry, all questions were answered in journal format. So, half of the questions were addressed in journal format, or all questions were answered but not in journal format. So, unacceptable, no question were answered, or a partial attempt was made in answer some questions. So, yan po kung paano kayo gradean. So, and that's our lesson 7 for today. So, I hope you learn a lot in this lesson. Thank you and goodbye. Have a nice day.